Pero yun hong issue tungkol doon sa pagrarally, yan, unconstitutional yan, kaya legal ang mga rally, legal ang mga assembly. Yun po yung mga provision nito. Pero yung yung pag-create or paghawak at kapangyarihan ng Anti-Terror Council, legal po. So ibig sabihin yung mga cabinet secretary na magiging council ng anti-terror law ay legal, sabi ng Korte Suprema. So malinaw yan, partner. Oo. Pabor sa gobyerno, pabor sa Estado, Yes. ang naging desisyon, pangkalahatan. Oo, Okay. wala dapat ikatakot yung taong bayan kung gumagawa ka ng mabuti. Ito'y ano naman, para sa mga doon sa mga naghasik ng kasamaan, yung mga terorista. Ito yung bakit ito ginawa ang batas na ito. Pabor ito. Oo, totoo yan. Oo. Totoo yan. Maganda yun. Kaya nga lang, kaya nga yung tinitiin natin. Alam mo kasi, hindi lang sa Pilipinas, sa ibang bansa, pero grabe dito sa atin. Pag ikaw gustong iharas, hindi ko sinasabing kung sinong gagawa nito. Pag gusto kang iharas ng isa ng kaaway mo o na military police na hindi mo kasundo, doon ka mayayari nitong batas na ito. Halimbawa, magkakapit bahay ko yung military, nagalit sa akin, biglang pinagbintangan akong terorista, or 24 hours na akong iimbestigahan, 24 days. At kung kahit na walang kasalanan, pwede pa akong ipitin ng ipitin. Kasi yun ang sinasabi nung saligan nung anti-terror law. Ang bigat yan. Pero maganda ito, kung sinasabi ko, bihira naman mangyari yun, kung ikaw hindi lumalabag sa batas, o matino kang tao at walang gagawa sa iyong iharas ka, maganda yung batas na yan. Kailangan maingat kasi pag ito'y ginamit sa personal na interes ng mga nakaupo laban sa kalaban, ayan ang magiging problema. Kaya dapat walang gagawa ng ganun. Dapat kasi yung batas, merong pananagutan ang mga law enforcement agency o taga-gobyerno kung sakaling umabuso. Kung sakaling ginamit itong batas na ito para iharas lang, dapat may pananagutan ang mga gumagawa nun. Yun ang importante. Okay? So anyway, anti-terror, yung mga malalaking at identified na terorista, komunista, yan ang tatamaan dito. Yes. Pero yung malayang pamamahayag, freedom of yung tuloy pa assembly, yung mga demonstration, at tuloy yan kasi nasa constitution yan eh. Itong anti-terror law, Republic Act lang ito. Yung saligang batas hindi pwede sa pawan. Kaya nga idiniklara ng Supreme Court na unconstitutional yung pagbabawal ng rally at saka mga assembly. Yun ang nakalagay dun sa anti-terror law. Ngayon, sabi ng Supreme Court, hindi pwede yan. Labag yan sa saligang batas. Kaya legal, sige, mag-rally kayo. Yung kalayaan sa pamahayag, okay na okay yan, sinasabi ng saligang batas yan. Kaya tuloy ang mga demonstration kung gusto nila at mga kung ano man, mga rally gagawin nila na basta hindi, may mga limitasyon lang patay. Ilan sa mga kababayan nga natin nagtatanong, Partner Mike, yung pag sila ay inakusahan ng isang military ay baka makukulong na sila, magiging suspect. Huwag po kayong matakot, hindi po. Yes. Yan po ang baga, di ba? Yun ang ginawang unconstitutional, Partner Mike. Kasi Hindi, ang unconstitutional lang ay yung rally at Oo, saka yung yun. mga sinasabi ng mga foreign na terorista. Ang sinasabi ko, ito nga yung issue na inilalaban ng petitioner. Hindi po sinabing unconstitution yung 24 days pag ikaw under interrogation, under investigation. Yun nga yung sinasabi ko kanina pa. Hindi po yun idineklara na unconstitution. Pinapalabas ng Supreme Court at kinatigan ng Supreme Court yung anti-terror law. Ibig sabihin yung pagpapatupad ng 24 days kahit under investigation ka, tuloy na tuloy po yun. Yun ang nakakabahala. yun ang malinaw. Pero wala tayong magagawa. Meron po gagawing motion for consideration para ang mga petitioner para i-appeal yung provision na yun kasi medyo mabigat talaga yun. Inuulit ko, dati 6 hours lang. After 6 hours, dapat pakawalan mo na. Wala kang ebidensya. Kasi illegal detention. Ngayon, 24 days. Ang tagal nun, partner. Kulong ka lang isang buwan. Isang buwan. Halos Nakakulong isang ka, buwan. kung wala kang kaso. Oo. O kung wala kang kaso, anong gagawin mo? Anong gagawin ng Estado? Kung natanggal ka sa trabaho dahil nakakulong ka, nagutom yung pamilya mo dahil nakakulong ka, tapos wala naman palang ebidensya. Ganun lang yun. Wow, yun po yung medyo controversial. Kaya tama- Anyway, Supreme Court lang may sabi nito, di ating kikilalanin. Kaya Yung MR, motion for consideration, hintayin natin kung anong gagawin ng Supreme Court. Tama yung punto mo, Partner Mike, na dapat din na mapanagot yung mga nangaras, yung mga nangabuso din. Correct. Baka gabitin itong pangabuso din ng iba o ng ilan na sa mga nakaupo, dapat may batas din na para sa kanila or laban sa kanila yung mga nangabuso nito. Tama yun. Well, ito po yung ating pag-aralang mabuti. Nakikiusap po ako sa mga nanonood sa atin sa buong mundo. Huwag pong sarado ang isip nyo. Yes.
inyo pong palawakin kasi itong batas na ito ay napakaganda para sa ating lahat. Yes. Pero may mga provision na hindi maganda sa atin. Kaya nga nasa Supreme Court ang usapin. Ngayon, nagdesisyon ng Supreme Court na merong idineklarang legal at merong idineklarang illegal. So yun lang ho yung punto na pinapaliwanag ko. Baka sabihin nyo, Mike, anti-terror council ka, anti-terror law ka. Hindi po. Hindi po ako ganon. Ang sinasabi ko lang, yung decision ng Supreme Court, yun ang nangyayari sa kasalukuyan. Hindi pa ako tapos ito dahil meron pang ang MR. Matagal itong pinag-usapan, partner. 1 taon na halos ang debate nito sa Supreme Court dahil napaka-controversial ng anti-terror law. Oo. Yun naman ginawang unconstitutional kasi part Mike, yung pag-rally, assembly, at iba pa yung mamamahayag. Yes, part ng freedom of expression yan. Yun ang Correct. ginagala ng korte. Yun talaga hindi pwedeng isali diyan. Mabuti at may Supreme Court kasi labag yun sa saligang batas. So ngayon malaya ang mga rally, malaya ang mga pag-assembly kasi hindi talaga pwedeng ipagbawal yan. So yun lang. Pero yung mga tungkol sa kung ikaw ay terorista o ikaw ay sympathizer ng terorista, komunista, kung ano man, ako, delikado po kayo ngayon. Nandyan na yung batas. Sinabi ng Supreme Court, sinasabi ko nga sa inyo, maraming provision ng batas na ito, legal na dahil sinabi na ng Supreme Court. Yan lang. At hindi lang natin na wag silang matakot. Ha? Mga kababayan natin nakikinig, huwag kayong matakot dito sa anti-terror law. Matakot ang yung mga gumagawa ng kasamaan. Yan, Oo. ha? Oo. Mabuti Yung kayo, masasama, mabuti. yung mga gagawa ng kaguluhan, ayan, yan kayo matakot. Pero yung matino kayo Oo. at wala namang haharas sa inyo, Yes. wala akong magiging problema. Oo. Okay. Ayan, part Mike. Malinaw yan. So, alam mo, ito yung national issue ngayon dahil ang tagal natin hinihintay at mabuti nagdesisyon ng Supreme Court kahapon. Ang Malacanang parang hindi pa magbigay ng kompletong mga reaksyon kasi hindi pa nila nakukuha yung desisyon at yan may respeto natin dahil kahit yung mga abogado hindi rin makapagbigay pa ng mga desisyong na kung ano kailang reaksyon dahil nga sa hindi pa nila nakukuha yung kopya kung ano talaga. Pero kahapon may mga initial na tulad ng IBP, Integrated Bar of the Philippines, isa yan sa mga petitioner dahil meron sila nakitang mga violation daw sa batas yan. Ay natuwa na rin sila dahil yung ibang kanilang inilalaban ay naibigay nga. Yung kasi yung marami kasi ang pumapabor na tutulan yung provision niya doon tungkol doon sa mga rally at assembly kasi bawal na bawal talaga yung pagbawal ng batas. Kailangan legal yun. Nasa constitution yun eh. Yun, nanalo sila. Pero yung iba, ito na nga po, inuulit natin, anuman, grupo kayo, basta merong anti-terror ang inyong galawan, pagka-terorista ang inyong galaw, eto na yung matapang na batas. Makukulong kayo rito. Yung mga principal authors nito, partner Mike, may reaction na ba hinggil dito sa pagpapatibay nga ng korte dito sa anti-terror? Yung iba, puro initial lang eh. Puro initial lang kasi nga, alam mo, hirap magbigay ng konkretong detalye dyan dahil kahapon lang, wala pang black and white, wala pa silang natatanggap yung mismong kopya ng decision ng Supreme Court. So lahat yan ay initial reaction lang dahil kahapon nagpalabas din ang mga taga-Supreme Court, public information ng Supreme Court ng desisyon niya. Ayun na nga ang nangyari. Dalawa lang provision, Section 4 at Section 25, Paragraph 2, ang sinabing unconstitutional. Maliban doon, lahat ay constitutional, lahat ay legal. Yan ang sinasabi. Well, partner Mike, isa sa mga pinag-uusapan din ngayon, itong nagpapatuloy na ng mga motorcade ng mga kakandidato for the coming elections. Kung dito nga dyan sa Quezon City nga, partner Mike, nung nakaraan, punuan, nagkaroon ng traffic, mas lalo na doon sa Cavite. Kung kahapon nasubaybayan mo yung kanilang caravan, BBM at Sara. Oo, kasi kahit sa lugar talaga ganyan karami at saka sa Cavite, doon sa lugar na kung saan pinuntahan, hindi ganun kalaking highway. Hindi katulad dito sa Commonwealth Avenue. Kasi yung Commonwealth Avenue, pinakamalaki na pala ito, hindi lang sa Metro Manila. Sa buong bansa, ito na yung pinakamalaki na highway, itong Commonwealth Avenue. May mga highway, yung mga ginawang build program, pero hindi ganun kalapat. Ito, ang laki talaga nitong Commonwealth Avenue, kaya ito nga yung pinakamalaki. Pero na dinagsanan tao yung Cavite, ayun, grabe rin ho naging tao doon kahapon at traffic talaga. Hindi maiwasan. Kahit saan talaga. Ang dami ng sumasalubong at daming sumasama dyan sa BBM Sara tandem na yan. Wala tayong magagawa. At tinumog na ng tao. At kahit saan lugar. Ngayon sa Laguna. Hindi ako kakamali. Kasi may nag-forward sa akin kamakalwa sa Quezon City, kahapon sa Cavite. Ngayon San Pablo, Laguna ang target naman nila. Kaya marami ng tao doon sa kalye sa San Pablo, Laguna. Naghihintay na ang aga-aga pa. Yan po ang datingan na talaga. Napakatindi. Napakatindi ng BBM Sara.
So big challenge ito sa ibang kandidato. Kung nakikita mo ngayon, partner Mike, yung ilan sa mga Metro Manila mayors ka ay suportado din ang pagtakbo ng pagka-vice presidente ni Mayor Sara Duterte. Nagpahayag din ng kanilang Correct, suporta. 9 mayors sa Metro Manila. Majority na yun kasi 17 lang ang Metro Manila. Pero siyam yung hindi naman nag-declare, pero ito ay nagpakita kay Mayor Sara. Kaya nga nung motorcade dito sa Quezon City, naputol yung hindi natapos ni Sara yung pag-ikot, di ba? Kasi meron pala siyang appointment doon sa mga Metro Manila Mayor. At doon sa kanyang temporary headquarters sa Quezon City, doon nagkita-kita yung siyam na mga mayor ng Metro Manila na sumusuporta kay Mayor Sara Duterte. Ayan ha. So, well, malakas talaga itong grupong ito. Hindi natin alam kung ano mangyari. Pero, parang naulit yung 2016 na mga demonstration or caravan, ganun karami. Pero kung sa nakikita mo ngayon na partner Mike, kasi may pahayag din si Attorney Gadon posible pa bang madaya ito? Maaari pa bang dayain kung ganito yung mga supporters nakikita natin? Mahirap yan. Mahirap na partner. Ito kung ano ito parang ang tingin ko kasi tumutok din ako ng 2016 parang baka nga higitan pa yung kay Pangulong Duterte ng 2016 dinumog siya ng tao nung eleksyon nung panahon na ng kampanya yung eksaktong 3 months before yung campaign before yung election kasi yun ang official campaign itong kay Bongbong Sara 5 months pa lang o 5 months pa bago mag-election dinudumog na so ayun kay Pangulong Duterte dati noon kung ang feeling nga natin may nag-try na dayain siya hindi nagawa kasi masyadong malaki yung gap between landslide si ibang kalaban si Marrojas at saka si Marrojas ang layo so hindi nadaya itong paano mo dadayaan ito mas marami ito ako ang tingin ko rito pag hindi nabago itong galawang ito baka hindi lang 16 million vote na makuha nito mas marami pa baka malampasan yung vote na nakuha ni Pangulong Duterte ng 2016 kasi mas marami rin hindi hamak ang botante ngayon at ito yung akin huwag kayong magagalit yung mga nasa kabilang partido at mga kalaban ang akin yung pinagbabasihan itong galawan ngayon 5 months before ganitong kadami ang tao paano na kaya pag dumating yung official campaign pag sinabi rin ni Marcos na vote me, iboto nyo kami lalong dadami ang tao ngayon hindi niya pwede sabihin nyo kasi hindi pa kampanya ngayon operation pakilala pa lang elimination niya sa basketball wala pa tayo sa semifinals wala pa tayo sa playoffs sa basketball ito, elimination pa lang napakaraming tao pagdating na ito ng February official campaign yan nasisigaw, vote me iboto nyo kami, suportahan nyo kami yan ang official na pagsalita ng ganyan ngayon hindi pwedeng gawin yan kasi ground yan for disqualification kasi hindi pa naman kampanya pag dumating na yung panahong yan partner yan ang sinasabi ko mahirapan talaga kalaban yan mahirapang umabol sila baka partner Mike mahigit yung ibang partido kasi baka sinasabi yung tinatalakay lang natin dito yung BBM Sarat natin ano ba yung ginagawa din anong activities hindi naman hindi binabanggit din natin sila kaya nga lang ating pinagbabasihan dito yung crowd di magpakita na sila ng crowd na ganyang kalaki para lang may basihan tayo di ba sa ngayon pasintabi na hindi ho ganun kalaki meron din kayo si Moreno may ganyan din galawan si Robredo, si Pacquiao, si Lacson sila lang naman, lilima naman sila yung iba hindi natin masyadong kilala pasintabi na po hindi naman sila nakapag-organize ng ganong karaming tao pero alam ko meron din silang followers hindi naman pwedeng wala ayun so kaya nga sinasabi ko ito yung napapag-usapan ng BBM Sara kasi ito yung dinudumbog ngayon ng tao kayo mga ibang kandidato humabol kayo gumawa kayo ng paraan paano kayo makasabay trabaho nyo hindi namin trabaho sa media yan kami nagbabalita rito yung galawan ng Marcos at Sara ay balita yan dahil kasi sila yung nauuna sila po yung maraming crowd kasi sumunod kayo para ibalita rin namin pero sinasabi ko meron din kayong followers hindi ko sinasabing wala magpakita kayo ng lakas para masama kayo sa araw-araw na usapan ganun lang yung partner hindi namin trabaho hindi trabaho ng media na magpalakas sa inyo or kami magsabing malakas kayo hindi kayo ang magpakita ng lakas ibabalita namin pero ang tingin namin mas malakas yung kabila kaya yun ang balita Partner Mike, nasa elimination round pa lang tayo ngayong umaga sa ating elimination pa lang ito dito sa ating programa Usaping Bayan. Marami pa din pag-uusapan, Partner Mike. 7:32 na ng umaga mga partners, magbibigay dalang po tayo sa ilang mga paalala. Usaping Bayan.
man kagaling, may kumukontra pa rin. Gaano man karami ang iyong nagawa, marami pa ring hindi natutuwa. Totoo nga, mas madaling magreklamo at mas mabilis magbato ng kritisismo kaysa tumulong at sumuporta. Pero paano kung ang pilit mong hinihila pababa ay lalong mas marami ang nagtitiwala? Paano mo ba patatahimikin ang mga nakabenepisyo sa mga naggagandahang programa ng gobyerno? Paano mo patatahimikin ang mga ordinaryong Pilipino, mga OFW na ngayon lang naramdaman ang tunay na pagbabago? Ngayon lang naging proud maging Pinoy. Paano mo patatahimikin ang iba't ibang leader ng mga makapangyarihang bansa na sumasaludo sa kanya? Mismong si dating US President Donald Trump ay saludo sa war on drugs ng Administrasyong Duterte. Sa kaparehong taon, nangunguna si Pangulong Rodrigo Duterte sa 2017 online poll bilang 100 most influential people in the world ng Time magazine. Nakuha ni Pangulong Duterte ang 5% ng total votes na mataas kumpara sa iba pang global figures. Sina Russian President Vladimir Putin at Canadian President Justin Trudeau ay pasok sa top 10 na parehong nakakuha lang ng 3% ng yes votes. Noong December 2016, nakuha ni Duterte ang ika-70 pwesto sa listahan ng World's Most Powerful People ng Forbes. At sa taong 2018 ay umangat sa ika-69 na pwesto ang punong ehekutibo. Sa kabila naman ng global health crisis noong 2020, nanatiling world's most popular leader si Pangulong Duterte ayon sa listicle ng UAE-based Gulf News. Dagdag pa ng Gulf News, ang approval rating ni Duterte marahil ang pinakamataas para sa sinumang world leader. Dahil ang approval rating ng isa sa mga pinakamaimpluwensyang leader na si Russian President Vladimir Putin ay 60% noong Hulyo 2020 ayon sa Levada Center. Habang si Duterte naman ay nakakuha ng napakataas na rating na 91% sa September 14 to 20 survey ng Pulse Asia. Dito nagulantang ang maraming kritiko sa pandemic response ng pamahalaan dahil sa kabila ng mga batikos nila, heto't sinampal sila ng katotohanan. Hindi biro ang makakuha ng 91% approval sa gitna pa ng krisis. Para sa inyong kaalaman, narito ang approval ratings ni Pangulong Duterte mula 2016 batay sa Pulse Asia Survey. September 2016, 86%. December 2016, 83%. March 2017, 78%. June 2017, 82%. September 2017, December 2017, at March 2018 ay parehas sa 80% at umakyat ng 88% sa June 2018. Bumaba ng bahagya noong September 2018 sa 75%, December 2018, 81%, March 2019, 87%, June 2019, 85%, September 2019, 78%, December 2019, 87%, at ang pinakamataas, September 2020, 91%. Samantala, narito ang kanyang trust ratings batay pa rin sa Pulse Asia Survey. Inumpisahan ng napakataas na 91% noong June 2016. September 2016, 86%, December 2016, 83%, March 2017, 76%, June 2017, 81%, September 2017, 80%, December 2017, 82%, March 2018, 78%, June 2018, 87%, September 2018, Usaping Bayan. 7:37 na po ng umaga, mga kapartners. Nagbabalik po ako sa Ping Bayan with partner Mike Abe. Mike, may ilang mga nagtatanong dito tungkol doon sa pinalita natin kaya tinalakay natin about sa Metro Manila mayors na sumuporta kay Mayor Inday Sara para tumakbo pagka vice-presidente. Nagtatanong sila bakit wala daw doon si incumbent Mayor Joy Belmonte na kasama doon, di ba? Wala talaga. Ang tindi nga niyan, partner. Sa Quezon City ginawa yan, ha? Sa Quezon City yung headquarters ni Sara, doon din yan. Wala talaga si Joy. Nandiyan ay Pasay, Nabotas, Mandaluyong, sino ba yan? Makati, si Binay, di ba? Tama ba?
Wala talaga si Joy. Hindi nakakasama. Si Joy ay nasa ano eh. Si Joy ay na kay grupo ni Isko Moreno. Or dalawa yung kanyang sinasamahan yata eh. Okay. Moreno or ang original na, alam mo naman, Dilawan talaga yan eh. Vice President ng Liberal Party, yung tatay niya si Sonny Belmonte. Hindi ba siya chairperson liberal. ng PFP dito sa NCR? Hindi naman. alam mo may intriga diyan eh. Yan yung chairman ng partido, yan ang chairman ng partido ni Bongbong Marcos dito sa Metro Kaya nga, Manila. oo. Pero hindi kinuha ni Marcos na kandidatong mayor. Ang kinuha niya si Mike Defensor. Kaya Ganyan kasama Oo. lo. Oo. Yan ang totoo niya. Ay, buti binanggit pa, ayaw ko na sana sabihin, baka magalit pa eh. Pero yan ang totoo, partner. Hindi, nagtatanong lang naman. Pero yan ang totoo. Mabuti tinanong mo. Yan talaga totoo. Siya yung chairman ng partido ni BBM sa Metro Manila. Yung Partido Pero Federal. hindi sa kinuhang Partido Federal Ng Pilipinas. Palipat-lipat kasi yan. Hindi maintindihan kung kanino eh. Dati nasa Liberal Party kasi Dilawan ng pamilyang yan eh. Koring-kori yan ang araw. Ang tindi ng background ng mga Belmonte. Kaya nga nabuhay yung Philippine Star eh. Nung araw, di ba hanggang ngayon. So, tapos ng Moreno. Tapos ay nga, yan ang ayaw nilang aminin. Isa nga sa dahilan kung bakit hindi binigyan ng permit eh. Yung rally sa Quezon City Circle. Kasi siya yung chairman, pero hindi naman siya ang kandidato. Ang kandidato ni BBM si Mike Defensor. Yan ang nangyari. Kaya doon sa meeting, doon sa meeting ni Mayor Sara, ayan, wala siya doon. Hindi talaga siya kasama dyan. Iba yung kanyang kandidato. Oo, pero nakikita mo ba sa mga sa social media, di ko lang alam kung talagang sakop yun ni Mayor Joy Belmonte, yung sumama doon sa rally nga ng BBM Sara Motorcade. May ilang mga supporters ni Mayor Joy doon na nakasuot ng BBM Sara pero ang nasa likod si Joy Belmonte. Parang gano'n. Totoo yan. Meron talaga. Hindi naman nila itinago yan. Inabi na rin ni Congressman Mike Defensor na okay lang yun sa kanya yun. Kasi talagang yung may mga supporters, nagtatry talaga si Mayor Belmonte na siya ay makasama kay BBM. Hindi nga siya ginawang mayor na official candidate. Kaya, ang ginagawa niya, pag may motorcade na ngayon, nagsasama siya. Ang problema kasi, mukhang hindi naman maganda yung agenda. Kasi sabi ni Mike Defensor, nagpalabas ng pera, nagbabayad sila. Wala namang ganun. Parang nagsuot sila ng t-shirt, BBM Pula, Sara sa harap, pula. o BBM sa harap, sa likod, Mayor Belmonte. Yes. Tapos naglabas ng pera na kunwari namimigay ng pera doon sa mga kasamaan. Edi sabotahe yun. Sabotahe yun. Kasi yung major organization na BBM Sara, wala namang pera pinamimigay. Bakit yung nagpanggap na maka-BBM na identified kay Mayor, biglang naglabas ng pera ng tig-500 piso. Ako ay matindi. Kaya nga sabi ni Mike Defensor, sabotahe yan. Pwede kayo sumama sa amin. Okay lang naman sa akin. Ako ang official candidate na mayor. At kung gusto niyo sumama kay BM, okay lang. Kay BM, okay lang. Pero yan, pero huwag naman kayo magbigay ng pera na pinapalabas niyo lahat ng sumama sa rally. Hindi binabayaran. Masakit yun, partner. Hindi naman totoo yun. Ayan. So, sabotahe. Kaya ang deklarasyon ni Mike Defensor ay sabotahe ito. Sumama kayo. Tapos naglabas kayo ng pera, hindi naman ho yan. Kasi si Mike Defensor organizer eh. Ng Quezon City, dahil siya yung kandidatong mayor. Coordinator, nagko-coordinate lang siya sa office ni BBM at Sara. Wala namang perang involved. Bakit naman yung grupo ni Sana yan, Joy na yan, biglang sumama at pinakita pa namimigay ng pera, sabotahe ang ginawa nila. Iyan ang controversial dyan. Kaya, magiging aral ito sa lahat. Kung kayo sasali dito, magagalit yung mga Marcos loyalists sa inyo. Sinisira nyo yung diskarte. Kaya kung mayroong magagawa ng ganito, baka dito lang naman sa Quezon City, sa ibang lugar, walang gumagawa. Huwag yan yung gawin. Kasi mabuti hindi kayo binugbog. Mabuti hindi kayo nahuli. Kung kayo nakatuwaan ng totoong Marcos loyalist, binugbog kayo dyan kasi sinisira niyo yung reputasyon nila. Patay kang bata ka. Kaya warning ito, yung gumagawa ng ganyan, maging maingat kayo. Pwede po kayong bugbugin dyan. Pwede kayong puyugin dyan. Kasi sinisira ninyo yung reputasyon ng organisasyon. Mabigat yan, partner. Kung sino man ang gumawa nito, at sino man ang nag-utos dito, naku, inilagay nyo sa balag ng alanganin ng buhay ng mga taong yan. Pinagsuot nyo ng kulay pula, tapos namimigay ng pera, ipinost pa ninyo, sabotahe yun. Magagalit po yung nagpunta dyan na walang pera, magagalit ang napakaraming taong nagpunta dyan na hindi binayaran. Kasi sinisira nyo. Wow, maduming politika yung partner. Yan ang nagpapagulo, yan ang dapat ang agapan ng COMELEC, yan ang dapat bantayan ng mga pulis. Yan ang magiging dahilan ng gulo. Yan ang magiging dahilan ng away. Yung sabotahe system. Kasi maliwanag yan. Hindi ko alam kung alam ni Mayor yan. Kung sino man ang nasa likod nito, ang laki ng pananagutan. Ang nabanggit na ni Congressman Mike Defensor
ang nag-organize daw ay yung Isaac Belmonte. Sino ba yun? Kapatid yun ni Mayor. Naloko na. Manood kayo doon sa Facebook account ni Mike Defensor. In-expose na niya yan eh. Ibang hapon, kaya kahapon na na-interview natin, binanggit na ulit niya yan. Doon sa kanyang Facebook account, in-expose niya yung mga pangalan at detalye noong bigayan ng perang yan. Nagpakilalang BBM sila, pero iba ang galaw. Yun na. Oo, nabanggit mo, partner Mike, kung gaano katinding magalit ang mga Marcos loyalist at maging ang mga DDS kapag ganyan ang ginagawa. Nakita mo yung isang video doon ng sasakyan, no? ABS-CBN? ABS-CBN. Ako, Oo. ibang klase yun. Oo. Aba, magko-cover sila, tapos lumapit doon sa grupo, ay sinabihan ng mga grupo doon, bias naman kayo. Aba, nakipag-away na, nagsagutan na, may dirty finger pa nangyari. Ang init pa ng panahon. Alam nyo, ito, ayaw ko nang pahabaan pa ang kwento. Ito lang, mag-research po kayo. Yung mga nanonood sa atin, mga pro-Marcos o anti-Marcos, mag-research kayo noong yung panahon ng 1986, 87, 88 hanggang 89. Kung ano ang ginawa at ano ang nangyari ng mga panahon yun between Marcos loyalists at saka yung mga anti-Marcos. I-research po ninyo yan. Itong nakikita natin ito ngayon, na ganyan sigawan, wala yan. Wala yan. Matindi po yung 86, 87, 88, 89. Lalo na nung i-take over nila nung 86. At 87, nung 87, i-take over ng Marcos loyalists, yung Manila Hotel. I-research po ninyo. Nandiyan naman yan eh. Tingnan ninyo kung sino yung mga, kung gaano ang galit ng mga Marcos loyalists. No? Ngayon, wala pang ganyang galit. Wala pa akong nakikita ng galit kasi hindi naman sila pwedeng magalit ngayon kasi majority na sila. Marami talaga sila. Noon, iba ang tapang noon, panahon yun kaysa ngayon. Pero alam ko, hindi na mangyayari yung nakaraan yan. Pero para malaman yung detalye sinasabi ko, mag-research na lang po kayo yung taong nabanggit ko. Iba ang galawan ng compare ngayon. Kaya iingat po yung mga magsasabotahe. Iingat po yung manggugulo sa grupo ng Marcos supporters para maiwasan po ang away. Mag-respetuhan lang ang importante partner.